So parents man o superior man or senior, dapat tayong nakikinig. Pag tayo po'y sumusunod sa nakakataas sa atin at mali pala ang nangyari, hindi tayo masisisi dahil sumunod naman tayo. Liban na lang kung life and death yung kamalian na wala na magkakasisihan dahil namatay na kayo sa kamalian na yon. So hindi na pinag-uusapan. Yung mga kamalian lang tulad ng ikaw ay amo, may driver ka. Sinabi mo kay driver, pupunta tayo sa ganon, at bigla mong nasabing, lumiko ka dyan, kumanan, at hindi iniliko ni driver. Ba't mo hindi iniliko? Kasi po may ibang mas maganda akong alam na daan. Pag nagkamali ka ngayon, ang mapupuntahan mo at isang pagkakamali, lagot ka. Kasi hindi mo siya sinunod. Pero kung sinabi niyang lumiko ka dyan, at lumiko ka nga, at mali pala, sasabihin lang niya, ay mali pala, o balik, hindi ka mapapagalitan. Sinasabi ko, liban na lang sa mga life and death situation, na bangin pala yung pinapapuntahan sa'yo, siyempre hindi ka dapat sumunod. Pero yung sa maraming mga bagay na hindi naman napapanganib ang iyong kaligtasan o buhay, obey your superior. Because if your superior is wrong, he will not use his power against you. But if you are wrong and you disobey, you can expect the powers of heaven coming crashing down upon you. So dapat kahit mas marunong ka sa tingin mo, doon sa nakakataas sa'yo, marunong kang sumunod. Dahil siya ang may kapangyarihan over you. And very especially children, parents, maliban na lang that they are abnormal, at siguro 0.001% lang yon, parents love you. Parents are only after your welfare. So whether you understand them or not, obey. Unless it is obvious that your obedience will lead to your personal disaster and that there's no doubt that it would lead to that, then you may not. Because then you will submit yourself to higher authority who is God. Meron pong laging nagsasabi, di ba dapat tayo sumusunod sa authority? Di ba we are to obey authority, sabi ng Bible? Ang tanong ko, kung ang inyong head of state ay si Hitler, will you obey? Bakit ang mga komadrona sa Ehipto, ang may authority, yung Pharaoh, sabi ng Pharaoh, pag may mga nanganak kayong kababayan ng mga Hudyo, patayin nyo ang mga lalaking bata. Dahil natatakot ang Pharaoh, dumadami na yung mga lalaking Hebrews. So, hindi sila sinunod ng komadrona? Hindi sumunod sa authority ang komadrona? Dahil mali ang authority, anong ginawa ng Diyos? Pinagpala ang mga komadronang ito. Na siguro mga old maid, dahil ang sabi sa Bible, binigyan ng kani-kanyang asawa at pamilya ng Diyos. Si Rahab, meron siyang sariling bayan, meron siyang sariling hari. At nung pinasok ng mga anak ng Diyos ang kanilang bayan, ang mga espiya, itinago ni Rahab. Mga kalaban ng kanyang bayan, kalaban ng kanyang hari. Pero anong nangyari kay Rahab? Pinagpala siya sa ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, hindi lang kayo kukuha ng isang verse at sasabihin nyo, obey authority, na kahit na isang halimaw ang authority, obey ka pa ng obey. Kahit na peke ang authority, obey ka ng obey. Kailangan tinitingnan mo yung higher truth, yung higher calling of God's reason. Because the Bible is full of examples wherein disobedience to authority actually led to blessings. When the authority has no moral mandate, when the authority is not supposed to be there, o nagpapagawa ng mali, you must withdraw your obedience because your obedience must be given to the higher authority, and that is the essence of God's teachings. Pinipili ang authority sinusundan. Huwag nating baluktutin at maliin ang scripture at huwag nating pilipitin ang application para lang sa mga personal na interes ng mga makapangyarihan. Siyempre, ang mga makapangyarihan, laging sinasabi, obey authority, kasi pang blackmail nila yan sa mga taong naniniwala sa Biblia. But don't get only one verse, read the whole Bible. And you will find that true authority comes from God, that true authority is truthful, that true authority is legitimate. Because if those standards are not met, then authority is not genuine and you may not obey. Mahalaga yun na nakikita natin because authority has been misused by so many parties, so many people in the whole history of mankind. Paano kang head of state may si Idi Amin, kinakain ka na niya, obey authority? Pinipili yan. Tinitingnan mo kung merong moral compass at kung merong moral foundation ng authority. Because if it is immoral, you should not in fact obey. Because our authority, who is the real one, is God Himself. And anybody that does not represent the economy of God,
the honesty, the truthfulness, and the integrity of God must not be obeyed. So huwag nating payagan na ang relihiyon ay ginagamit na isang political tool para kontrolin ang isang bayan, ang isang lipunan, ang isang uri ng tao, isang lahi. At nagtatago ang mga taong yan sa likod ng Diyos, sa likod ng Biblia, para bigyan ng deodorant ang isang stinking regime or monarch, king or queen. Kaya nag-iisip-isip ang mga anak ng Diyos. Hindi basta-basta kumukuha na isang verse tapos alipin ka na ng verse na yon, against all reason sumusunod ka. But, going back to the authority of parents, as I said, unless they're abnormal or they have mental illness, parents love their children, and it is always in the best interest of their children that they make policies or even rules. So children, unless there is a naked, very naked error in what your parents tell you, obey. It is the wise thing to do.